Hello po, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay Agosto 12, 2025. Ito ang salita ng Diyos sa araw na ito na kinuha ko sa Awit chapter 37 verse 4. Sinabi dito, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makamtan. Marami pong salamat, Lord, sa iyong salita sa umagang ito. Naway amin itong mai-apply sa aming pang-araw-araw na pakikipakas sa buhay. Salamat po, Lord Jesus, Holy Spirit, sa iyong presensya sa aming buhay. Thank you po. Hello po, magandang araw sa ating lahat. Heto na naman ang inyong Tita Jane na mula sa Team Jesus International Ministry. So, ang salita ng ang araw na ito ay Agosto 12, 2025. So, ang salita natin ay kinuha mula sa Awit chapter 37 verse 4. So, sinabi dito, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Bago ang lahat, bago ako magbibigay ng aking testimony sa salita ng Panginoon, ay babatiin ko muna ng magandang araw kay Tita Bets at kay Tito Brian. Sana nasa mabuting kalagayan kayong dalawa at masaya at may kapayapaan at kagalakan sa inyong mga puso. Kasama na rin ang kasamahan nating mga Team Jesus. Alam niyo mga kapatid, talagang ako ay nagagalak sa salita ng Diyos na mula sa Awit chapter 37 verse 4 dahil alam niyo, binigay talaga ng Diyos ang aking hinihiling. Lahat ng mga pinagdarasal ko ay binigay niya. So, talagang kung ang lahat ng kaligayahan or ikakaluwalhati ng Panginoon ay ating ibibigay sa Kanya, ay talagang ibibigay din niya ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Bawat oras, bawat minuto. Kasi alam niyo mga kapatid, di ba, ako ay isang guro. At sa taong ito ay ang kasamahan ko ay isang advisor. Pero nagkataon na siya ay nagbuntis. Kasamahan kong Filipino teacher, siya ay nagbuntis at masilan ang kanyang pagbubuntis. Kaya ako ang binigyan ng inaatasan ng aming puno ng departamento na maging kapalit niya kasi masilan nga ang kanyang pagbubuntis. Pero alam niyo mga kapatid, bilang advisor o tagapayo ay hindi yun madali. Lalo na kung ang mga estudyante na inahandulan mo ay mga matitigas ang ulo. Alam niyo, nagsasuffer talaga ako bilang advisor. Kaya hiniling ko sa Panginoon na sana Lord, may papalit sa akin kasi hindi ko na kayang maging mag-advisor. Kaya alam niyo mga kapatid,
dininig ng Panginoon ang aking dasal. May isang guro na galing siya sa lapas at isa siyang coach sa journalism at yung mga coach na nandoon sa bukid ay sa bundok, yung paaralan nila ay malapit sa bundok, ay pinababa yun. Kaya siya, kahit na matagal na yun na nagpapababa siya, ay ngayon pa siya pinapahintulutan na bumaba kasi alam nyo, mayroong purpose ang Panginoon kung bakit siya pinababa, kasi dininig niya ang aking dasal. So yun na nga mga kapatid, ako'y lubusang nagpapasalamat sa Panginoon dahil dininig niya ang aking dasal na sana'y may isang guro na papalit sa akin bilang advisor. So yun na nga mga kapatid, pinalitan na nga ako at ako'y lubusang nagpapasalamat sa Panginoon dahil anumang mga dasal na hiningi ko sa Kanya ay Kanyang ibinigay. Hindi lang yun mga kapatid, alam niyo sa church na ngayon ay doon kami na-assign ay yung mga magulang sa Compassion, sila ay nagkaroon ng raffle draw yung nakaraang linggo. Alam nyo, yung ang kanilang i-raffle draw ay mayroong selling fan, mayroong mga mug. Kaya sinabi ko sa kanila nga, pwede ba akong sumali? Sabi naman nung nag-conduct ng raffle draw na, pwede ka sumali, pastora. Yun kasi ang tawag nila sa akin kasi yung husband ko ay isang pastor, so akala nila ako ay pastora din. So sa madaling salita, ako ay sumali. 2 ticket ang binili ko, tag 10 pesos yun. Yung isang ticket ay sa akin nakapangalan at ang isa naman ay kay Prince, yung anak ko. Alam nyo, talagang sinusurpresa talaga ko ni Lord dahil hindi na ako naghintay na mag-raffle draw sila kasi umuwi na kami kasi sabi ng asawa ko, si pastor, na uwi na daw kami kasi hindi ako kasali doon kasi sa mga magulang lang yung sa Compassion. So kaya nga umuwi na kami, hindi na ako naghintay. Pero alam niyo mga kapatid, ng pagsapit ng susunod na linggo, hindi ko na iniisip yung raffle draw. Pero yung ticket, bago ko yun ibinigay sa ng raffle draw, ay dinasalan ko yun. Sinabi ko na, Lord, sana manalo ang ticket na to at yung selling fan na kulay fuchsia, yung pink, yun ang hinawakan ko. Sabi ko, Lord, time ako na nagdarasal, sabi ko, Lord, sana ko ang manalo ng electric fan na ito, yung selling fan, para ilagay ko doon sa kwarto ko. Kasi yung electric fan namin ay luma na, hindi na siya malakas ang hangin. So binulungan ko na lang yung Lord. So yun na nga, ako ay na-surpresa dahil sabi ng raffle draw na, Ma'am, ito na yung napanalunan mo. So na-shock talaga ako. Ha? Ako ang nanalo? So, yung pangalan ni Prince ang nabunot. At alam nyo, biruin nyo yung nagdasal ko na yung electric fan, yung ceiling fan na kulay fuchsia, yun talaga ang ibinigay ni Lord. At ako ay nagpapasalamat. Sabi ko, Lord,
talagang ibibigay mo yung gusto ng anak mo. Kung ikaw ay masisiyahan sa pamamagitan ng aking testimony, so napagtanto ko na si Lord ay nasisiyahan. Kaya ano man ang mga pinagdarasal ko, ano man yung mga hinihiling ko ay talagang ibinigay ni Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much. So, yun na nga. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. God bless everyone, and Jesus Christ loves us. Bye-bye. Thanks for watching.